bawat pagbubukas ng panibagong season ng PBA ay sabay din ang pagbubukas ng pintuan para sa mga manlalarong nangarap makapasok sa ating pambansang liga. Mga bagong magpapakitang gilas, mga bagong hahangaan at mga bagong susubok, umukit ang pangalan o ng kasaysayan. Magandang araw sa inyo mga kabiyes. Sa araw na ito ay meron na naman tayong bagong pag-uusapan. Isinasiguro sa pinakamagandang daan para makapasok sa PBA o kahit saan liga ay ang rookie draft. Dahil malaking tulong ito para sa mga nangarap na makapasok sa isang liga na mas makilala ng mga taga-suporta ang pipiliin o pinili ng kanilang paboritong koponan. Kaya't sa nagdaang PBA 2019 Rookie Draft ay ating pag-uusapan kung sino-sino nga ba sa mga rookies ang dapat nating abangan ngayong 2020 season. Tara mga kabiyes at atin silang kilalanin. Sa pinakauna ay si Will McEloney Jr., second round, third draft pick ng NLEX Road Warriors. Si Will ay galing Cebu at produkto ng University of San Carlos. Naglaro din si McEloney sa MPBL sa prangkisa ng bayan na kanyang pinagmulan, ang Cebu Sharks, at sa PBA D-League para naman sa Marinero Filipino Skippers, kung saan siya ay nagpakita ng magandang performance sa mga nasabing liga. Sa height na 6'5" at sa lapad ng katawan niya ay di malabo na kaya niya sumabay sa ibang mga big man ng ibang teams, sa pisikalan man at sa iba pang aspeto ng laro. Malaki rin ang tsansa na lumabas ang laro niya sa PBA dahil alam natin lahat kung gaano kagaling mag-utilize ng big man si Coach Yeng Yao. Next ay si Sean Manganti, first round number 8 draft pick ng Northport. Isa si Manganti sa mga ina-expect na madraft sa first round at di naman nabigo ang karamihan sa kanilang inaasahan. Sa height na 6'5" ay napaka-athletic nito ni Manganti na malaking advantage para sa kanyang position na small forward. Naglaro si Manganti sa Adamson University sa UAAP at sa iba pang mga liga tulad ng MPBL, PBA D-League at pati na rin sa Chooks to Go 3x3. Kaya kung experience lang ang basehan, tingin ko ay handang-handa na tong si Manganti para maglaro at ipakita ang kanyang kakayahan sa PBA. Next ay si Jerick Balanza, second round first pick ng Barangay Nebra San Miguel. Hindi naging madali ang naging daan para kay Jerick papunta sa kanyang pangarap, pero lahat yun ay nalagpasan niya at ngayon ay nasa PBA na siya. Naglaro si Jerick sa Letran kung saan siya ay naging kampiyon ng 2 beses sa NCAA. Scorer si Jerick at alam natin na kailangan ito ng Ginebra dahil dito ang wala o kulang sa kanila. Hindi rin takot si Jerick tumira sa mga krusyal na sitwasyon. Siguro nga ay taglay na ni Jerick ang pagiging matapang at di sumusuko sa buhay, kaya't bagay na bagay siya sa Barangay Ginebra. Ang susunod ay si Richard Escoto, second round number 2 pick ng Blackwater Elite. Sa height ni Richard na 6'3", power forward ang pwesto niya noon sa FEU. Pero sa paglipas ng panahon ay hinasa na Richard ang kanyang outside shooting na nagbigay daan sa kanya para lumaro pa sa mas baba na pwesto o ang small forward na position. Ngayon ay naglalaro ulit siya para kay Coach Nash Racela na kasalukuyang coach ng Blackwater na naging coach niya rin noon sa FEU. Kaya napakalaking factor nito sa kanya dahil gamay niya na ang sistema ni Coach Nash. Konti rin na trivia para sa mga di nakakaalam. Kapatid ni Richard si Russell Escoto na kasalukuyang naglalaro sa Northport. Magkasama sila noon nagkampiyon sa FEU taong 2015 sa UAAP. Next ay si Aaron Black, second round 6 pick ng Meralco Bulls. Siguro nga'y hindi na bago sa karamihan ng basketball fans dito sa Pilipinas ang apelido na Black dahil ito kay Norman Black na kasalukuyang coach ng Meralco Bulls at isa sa mga pinakamahusay na nanlaro na import dito sa ating bansa. Ngayon, ang anak naman niya na si Aaron Black ang maglalaro sa PBA at siya pa ang coach nito. Naglaro si Aaron sa Ateneo at nakakuha ng 2 kampyonato sa UAAP. Ngunit hindi na siya naglaro sa kanyang last playing year. Sa height na 6'1" ay athletic itong si Aaron at kaya magmando ng opensa at pwede ding ilagay sa 2 spot o shooting guard position. Malaki ang tsansa na may pakita na Aaron ng kanyang laro sa PBA dahil sigurado ako na alam ng kanyang ang mga kakayahan niya at ang mga dapat pa nitong i-improve sa kanyang laro.
Ang susunod ay si Arvin Tolentino. First round, 10th pick ng Barangay Nebra San Miguel. Sa tangkad na 6'5" at sa taglay na shooting, pati na rin sa footwork ay malabo na di mapansin itong si Arvin. Naglaro si Arvin sa Ateneo sa kanyang unang season sa UAP. Pero lumipat ito sa FEU at doon niya tinapos ang kanyang collegiate career. Kahit na panandalian na nawala itong si Arvin sa basketball scene, ay di pa rin nawala ang kanyang talento. Sa katunayan ay isa pa siya sa mga key players ng FEU kung siya naglalaro pa sa UAP. Pero alam natin na di gaano nagre-rely sa rookies ang Barangay Nebra. Pero kung magbibigyan ng pagkakataon at magiging consistent itong si Arvin ay malaki ang chance na masama ito sa rotation dahil importante ang big man na may shooting sa triangle offense ng sistema ni Coach Tim Cone. Ang susunod ay si Aris Junicio, first round, 9th pick ng Magnolia Hotshots. Siguro ay marami nagtaka kung sino nga ba ang kinuha na to ng Magnolia. Pero masasabi ko lang dyan ay ang rookie na to ay di basta-basta. Si Aris ay produkto ng St. Clair College na kasapi sa NASCO kung saan siya ay nagkampiyon ng ilang beses at naging MVP din sa nasabing liga. Mas nakilala si Aris sa MPBL kung saan siya ay naglaro para sa Manila Stars at napangaralan noong nakarang season bilang Defensive Player of the Year. Hindi na sa depensa maasahan si Aris, pati na rin sa opensa dahil sa taglay nitong outside shooting, post moves at kaya rin nitong mag-finish of the dribble sa height na 6'5". Kaya di malabo na gamitin si Aris o ilagay madalas bilang small forward. Naka-jackpot talaga itong Magnolia sa pagkuha kay Aris dahil alam natin na malapit na magretiro si Pinoy Sakuragi Mark Pingris at kailangan na ng papalit sa kanyang maiiwan na pwesto. Next is Adrian Wong, first round, 5th pick ng Win or Shine Elasto Painters. Produkto rin ng Ateneo si Adrian. Kasama niyang rumandun sila special draft picks Matt and Mike Nieto at Isaac Go, pati na rin si Terdy Ravena. Isa si Adrian sa mga naging key players sa mga nakaraang championships ng Ateneo. Dahil sa height niya na 6'3" ay may kakayahan siyang lumaro bilang point guard at mahusay din sa opensa. Pero hindi lang yan ang kaya ni Adrian. Mahusay din itong dumepensa. Sa katunayan ay gustong gusto siya ni Coach Tab dahil sa kakayahan at attitude niya bilang player. Sinabi pa nga ni Coach Tab na superstar in the making daw itong si Adrian. Nangihinayan din si Coach Tab dahil eligible pa next season o pwede pa maglaro si Adrian para sa Ateneo. Pero pinili niya na magpa-drop sa PBA. Sa huli ay sinaportahan pa rin siya ni Coach Tab sa kanyang desisyon. Sa height na 6'3" at skills bilang guard ni Adrian ay malaking asset talaga siya para sa Rain or Shine. Ang susunod ay si Barclay Bonia, first round, 4th pick ng Alaska Aces. Patuloy pa rin sa paghahanap ng big man ng Alaska at sa tingin ko ito na lang din ang kulang sa kanilang pyesa. Kaya't di na nakakagulat na kinuha nila itong 6'6" big man na si Barclay Bonia na produkto ng FEU. Sa pangalan pa lang niya na Barclay, alam na agad kung ano ang playing style niya. Solid rebounder itong si Barclay. Ika nga nila kahit kalabaw at walang kinakatakutan sa ilalim. Talagang gaganahan o tataas ang kumpiyansa ng mga shooters ng Alaska. Lalo na kung alam nilang may kayang kumuha ng rebound kung sakali na sumablay ang ilang mga tira. Malaki rin ang chance na mas mag-improve ang laro ni Barclay dahil gagabay sa kanya sila Vic Manuel, Tony De La Cruz at syempre si The Demolition Man, Daniel Defonso na umasa sa kakayahan ni Junmar Fajardo. Next ay si Mike Ayon, first round 3rd draft pick ng LX Road Warriors. Bukod kay Aris Junicio, itong si Mike Ayon ay isa rin sa mga MPBL star players na nagpa-draft ngayon sa PBA. Naglaro siya para sa San Juan Knights kasama ang mga former PBA players na sila Johnny Wilson, Larry Rodriguez at Captain Nook Macardona, kung saan sila ay nagkampiyon sa nakaraang season. Sa height na 6 flat ay kayang dumakdak itong ni Mike. Madaming nagkukumpara sa kanya kay Cyrus Baguio dahil sa pagiging athletic na scorer nito. Mataas ang expectation ng karamihan dito kay Mike na magiging maganda ang karera niya sa PBA dahil sa kanyang angking galing sa paglalaro na pinamalas niya sa kanyang mga nakaraang pinaglaruan na liga. Ang susunod ay si Roosevelt Adams, first round, first pick ng Colombian Jeep. Tulad ng inaasahan,
Si Roosevelt Adams nga ang hinirang na first overall pick ng 2019 PBA Rookie Draft. Si Roosevelt ay isang Phil-American na lumaki sa Hermit, California, kung saan siya ay naglaro sa West Valley High School at sa College of Idaho. Sumubok si Roosevelt magpa-draft sa NBA noong 2018, ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya na-draft at naging unrestricted free agent. Sa height niya na 6'5" ay napaka-versatile at athletic nito at kaya lumaro sa iba't ibang posisyon. At mataas din ang kanyang offensive at defensive skills. Magaling din fuminish sa basket at may mga nagsasabi na para daw siyang Marshall Lassiter at Kim Dornwood na pinagsama. Imagine, 6'6" na may shooting at debensa. Talagang masasabi na isang mataas o di basta-basta manlalaro itong si Roosevelt. Sa palagay ko ay pag naabot niya ang full potential niya ay di malabo ang pambilang siya sa mga pinakamahusay na naglaro sa PBA. Para sa pinakahuli ay si Mauricio, first round second draft pick ng Blackwater Elite. Sa lahat ng nagpa-draft ngayong taon ay ito na siguro ang di ganong kilala ng karamihan. Sigurado ako na marami ang nagulat at nagtaka kung sino nga ba siya. Sa taas niya na 6'9" ay di napagtatakan na mapansin agad siya ng mga coaches dahil bihira lang ang may ganyang height nagpapadraft sa PBA. Marami na ring experience itong si Maurice sa paglalaro ng basketball overseas. At di ng basketball, pati football. Oo, tama ka ng pagkakarinig, football. Si Maurice ay naglalaro din ng football. Parang si LeBron James pero itong si Maurice. Pero, ang isang issue lang sa kanya ay ang kanyang edad. 35 years old na si Maurice. At sinasabi ng iba na wala lang itong mabubuga o pababa na laro nito. Pero, ika nga ng iba, age is just a number. Kaya isa ako sa mga naniniwala na may kaya pa itong mapakita si Maurice at kaya pa itong gumawa ng ingay sa ating pambansang liga. Iilan lang sila sa mga rookies na dapat nating abangan dahil maaaring isa sila sa mga maging key factor o dahilan upang makuha ng ating kupunan ang inaasam na championship at maaari din isa sa kanila ang umukit na kasaysayan sa ating pambansang liga. Kung sa tingin nyo ay may mga di ako nasama, ay i-comment nyo kung sino-sino sila at kung bakit dapat natin sila abangan sa darating na panibagong season ng PBA. At siya nga pala, bago matapos itong video na to, huwag niyo kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel at i-click nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod pang istorya o balita. Maraming salamat mga ka-BS. Hanggang sa muli.